Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 1 Peter chapter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. The new meaning of Christmas tree. Para sa ating pong mga Kristiyano, mahalaga na mabigyan natin ng panibagong kahulugan po yung Christmas tree. At alam niyo po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 24, ang sabi po dito sa English Bible, He Himself bore our sins on the tree so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds you have been healed. So kapansin-pansin po na ginamit yan yung salitang tree. Ano po kasi po yung krus na kung saan ipinako ang ating Panginoong Hesukristo, nagmula po yan sa puno. Kasi malinaw po sa Acts chapter 5 verse 30 at Acts chapter 10 verse 39, Jesus was hanged on a tree. So, makikita po ninyo napakahalaga po ng kahulugan ng punong yan, sa ating kaligtasan, At mapapansin nyo rin po sa Genesis chapter 2 verse 9 at Revelations 22 verse 2, yung isa pang puno, yung tree of life na kung saan dito dapat kakain si Adam and Eve, kukuha ng kakainin sa pamamagitan po ng tree of life, mabubuhay sila forever, At nakakalungkot po, mas pinili po ng ating mga ninuno na kumain doon sa tree of knowledge of good and evil, kaya po sila napahamak. So, ano pa ang kahulugan ng Christmas tree, Pastor? Yan naman ay pagan symbol, di ba? Totoo po yun. Majority po sa atin kasi, hindi lamang po yung mga Europeans, yung mga nasa West, maging tayong mga nasa East, mga Pilipino, sabihin na natin. Lahat po ng ating mga practices galing po sa pagan origin. Ibig sabihin, yung ating pong kultura, yung ating pananamit, yung ating pong mga ginagawa, galing lahat yan sa paganong practice. At yung mga simbolo na meron po sa Pasko, nagmula talaga yan sa mga ginagawa po ng mga Europeans noon. Ngayon, ano ang mahalaga pong gawin natin? Pahalagahan po natin yung revelation, kasi may kahulugan naman behind the tradition. Tayong mga Kristiyano, mas pinahalagahan po natin yung revelation, yung kahulugan na ibinibigay ng Biblia doon po sa mga practices natin, Kaya kung makikita po ninyo, ang tree, it represent choices, sa Biblia. Kung nagkamali po sila Adam and Eve sa pagpili o sa paggawa ng choice sa buhay, dahil po sa pinili nilang kumain dun sa tree of knowledge of good and evil, nawa po tayo piliin natin yung tree of life. Ngayon, makikita rin po natin doon sa 1 Peter chapter 2 verse 24 yung kahulugan po ng puno na binabanggit po rito ay pagpapakilala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, But God demonstrates His own love for us while we were still sinners, Christ died for us. So every time na makikita po natin itong Christmas tree, nawa maging paalala po ito ng pag-ibig ng Diyos sa atin na kahit nagkamali ang tao, minahal niya pa rin tayo. Ngayon, ito po ang mahalaga sa buhay. Sa buhay, God allows us to make choices. Sabi sa Deuteronomy 30 verse 19, pwede nating piliin yung life or death or blessing or curses. Pero ang sabi ng Diyos, choose life. Kaya sa buhay po mahalaga na piliin natin palagi yung pong tama, yung totoo. Piliin natin yung katotohanan. At dapat po mamuhay tayo sa mundong ito na lagi po tayong conscious doon po sa mga choices na ginagawa natin kasi our choices determine our destiny. Pangalawa po, mahalaga rin sa buhay na ito, maunawaan natin na there's only one way to be saved. At walang iba kundi sa pamamagitan lamang ng redemptive work ng ating Panginoong
Hesukristo. Doon sa kanyang kamatayan sa krus, nagbukas ito ng pagkakataon para sa mga taong nagkasala na makapanumbalik sa Diyos. Sabi sa John chapter 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. At sa Acts chapter 4 verse 12, ang sabi po diyan, no other name under heaven given to man by which we must be saved. Walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos. Para sa ikaliligtas ng tao, tanging ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So nakakatuwa po, makikita natin na meron palang magandang kahulugan yung puno. So hindi lang tayo nagsasabit ng Christmas tree, bagamat alam natin na ito ay pagan in origin, ngayon naintindihan natin na doon sa krus, doon namatay ang Panginoong Hesukristo, nire-represent po yan ng puno, na kung saan sa pamamagitan po ng punong yan, ay naipahayag ng Diyos yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. So anong magandang reflection? Mag-reflect tayo tuwing araw ng Pasko doon sa mga nagawa nating desisyon sa buhay. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. At lagi nating alalahanin na ang Diyos sa kabila ng ating pagkakamali, minahal niya pa rin tayo. Naparito si Jesus sa mundo upang iligtas tayo. At lagi nating paalalahanan ng ating sarili na Jesus is the only Savior. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Kaya i-share natin yung mabuting balita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito at salamat sa bagong kahulugan ng Christmas tree. At alam namin na doon pala sa punong yun na namatay ang aming Panginoong Hesukristo, bumukal ang buhay na walang hanggan na kung saan nai-enjoy namin ngayon yung pong tunay na pagpapalang inilaan mo sa amin. Salamat po, Panginoon. At purihin ka, yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.